Okay, Exodus is equals to exit equals to alis na tayo. After ng pakasalanan sa Genesis, eto na, ang bayan ng Israel na slave sa Egypt for 400 years. Yes, 400 years. Parang sobrang tagal ng thesis defense mo na hindi pa tapos. Enter si Moses, isang baby na binitbit sa basket, lumulutang sa Nile River at lumaking prinsipe na may calling, "Let my people go." Kahit tutol siya kasi may speech impediment. Pero sabi ni Lord, "Huwag kang choosy ha, ako ang bahala." Kung may tiwala si Lord sa taong ayaw magsalita, huwag kang mag-alinlangan kahit kinakabahan ka. At dumating 10 plagues kasi ayaw pa rin ni Pharaoh. Sabi ni Lord, pakawalan mo sila. Kay Pharaoh naman, di hindi. Sabi ni Lord, okay, magdala ako ng 10-step skincare, plague plan. Tubig naging dugo, palaka invasion, kuto, langaw, hailstorm, boys, locust, madilim buong araw. Tapos, yung eldest child ng buong Egypt, RIP. Minsan kailangan mo masaktan para ma-realize mo hindi worth it ang pagiging matigas ang ulo. Next, the Red Sea Walk. Official, walang balikan moment. Nakawala na sila, pero wait lang, sabi ni Pharaoh, balikan natin sila. Sabi ni Lord, nope. Hinati ang dagat, nakatakbo ang Israelites, nalunod ang kalaban. Kapag pinalaya ka na ni Lord, huwag mo nang balikan yung mga bumihag sa'yo. Sa wilderness, lumaya na nga, reklamo pa rin. Literal na nailigtas na sila, pero wala kaming tubig! Buti pa sa Egypt, ay ulam kami. Nakaka-stress dito, mainit, desert to. Si Moses nawawala, boring na si Lord. Tapos, gumawa pa sila ng golden calf para sambahin. Yes, isang baka after lahat ng miracles na nakita nila. Kahit isang beses ka nang nailigtas, babalik at babalik ka sa maling comfort zone kung hindi ka marunong magtiwala. Exodus is equals to kwento ng mga taong ayaw magtiwala kahit pa'y Diyos na sa harap nila. Parang tayo minsan, alam nating si Lord na may plano, pero gusto pa rin natin ang sarili nating script. Lessons from Exodus. So eto, pasensya na, PhD, puro hugot ang dala. Hindi ka tinawag ni Lord para bumalik sa pag-alipin. Ang milagro, hindi laging grand entrance. Minsan, tahimik na tatawid. Yung pinangako niya, ang promised land, titiisin mo ang disyerto. Huwag ka tumulad sa mga Israelites. Lumaya na nga, pero ayaw sumunod. So, ang next episode natin, Leviticus. Yun lang, sige, bye!